this video, ibabahagi ko sa inyo ang top 10 amazing benefits at tamang paggamit ng garlic water. So, ayon sa mga pag-aaral, para makuha ang mataas na porsyento ng benefits ng bawang, ito ay kailangang gamitin na raw o hilaw. Dahil ang pag-init o pagluto nito ay pwedeng magre-resulta ng pagbaba o pagkawala ng potency o bisa ng alisin. So, number 10, infeksyon ng ari. So, kasama na dyan ang sobrang pangangati, warts o kulugo, yeast infection dahil sa fungi, bakterya, o kahit sa mga viral infections. Isa na ang bawang sa pangunahing ginagamit as remedy para dito dahil sa malakas nitong antifungal, antibacterial, at antiviral properties. Uminom ng garlic water 2 times a day, isa sa umaga bago kumain at isa sa gabi after kumain. Gawin ito araw-araw sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Kailangan din natin itong direktang i-apply sa affected area. So, gamit ang maligamgam o malamig na garlic water, ilanggas sa affected area 2 to 3 times a day. Number 9, urinary tract infection. Ang garlic water ay may kakayanang labanan ang iba't ibang impeksyon sa katawan. Kabilang na nga dito ang UTI. Ito ay nakakatulong para malabanan ang impeksyon sa katawan. At tungkol naman sa paggamit dito, uminom lang ng garlic water 3 times a day habang may impeksyon. At para sa iba pang halamang gamot para sa UTI, ilalagay ko ang link sa description below. Number 8, buni, an-an, at alipunga. So, ang kondisyon na ito ay parehong sakit sa balat, nadala ng fungal infection, at pareho itong nakakahawa. Kasama din ang hadhad. Ang hadhad ay dulot ng bakterya. Kasama din dito ang dalis o kurikong. Ang bawang ay kilala na mabisang remedy para sa ganitong kondisyon sa balat. At tungkol naman sa paggamit ng bawang para sa ganitong kondisyon, gumamit lang ng garlic water, ipanglanggas sa affected area. Pwede ring direktang gumamit ng katas ng bawang. At maganda rin na samahan ng pag-inom ng garlic water once or twice a day para mapalakas ang immunity at maiwasan ang iba't ibang impeksyon. Number 7, nakakatulong ito mag-detoxify ng dugo or nakakatulong ito makalinis ng dugo para maiwasan ang iba't ibang sakit dahil kapag madumi, ang dugo ay prone sa iba't ibang impeksyon. Number 6, ang bawang ay nakakatulong sa iron absorption. Ang iron deficiency ay pwedeng sanhi sa hindi pag-absorb ng katawan. Ibig sabihin, kahit na marami kang intake na iron, kapag hindi inabsorb ng katawan, pwede ka pa ring magka-iron deficiency. 5, magandang balita para sa mga gustong magpapayat dahil tinutunaw nito ang mga fats, tinutulungan din ito ang digestion at pinapabilis ang metabolism. Ang garlic water ay nagpapalakas din ng energy na nakakatulong upang matunaw ang fats at calories. Number 4, stroke at mga sakit sa puso. So, ayon sa mga pag-aaral, ang pagkonsumo o paggamit ng raw garlic ay nakakatulong ma-regulate ang dugo at kolesterol na positibong may magandang epekto sa heart health
at makaiwas sa stroke at iba pang sakit sa puso. Number 3, diabetes. Ang paggamit ng hilaw o garlic water ay isa din sa ginagamit na remedy sa diabetes. Number 2, high blood pressure. Ang paggamit ng garlic para sa high blood pressure ay hindi na bago sa marami at common na ito na ginagamit as remedy pang control sa high blood pressure. Ang kailangan lang natin tandaan ay kailangan itong gamitin na raw para umipikto. And finally, number 1, cholesterol. Kung meron mang halamang gamot na pinaka-epektive sa cholesterol, ito ay ang garlic. Ayon sa mga pag-aaral, ang paggamit ng raw garlic ay potential na nagpapababa ng bad cholesterol sa katawan. So, uminom lang ng garlic water araw-araw sa loob ng 2 buwan para tuluyang bumaba ang bad cholesterol sa katawan. At narito naman ang iba pang nakakamanghang benepisyo ng garlic water. So, nakakatulong ito makarelieve ng arthritis, asthma, acne, ubo, sipon, flu, lagnat. Isa din itong immunity booster at nakakatulong din ito ma-rejuvenate ang skin at nakakatulong din ito para malinis ang liver. Ginagamit din ito panggamot sa mga problema o sakit sa tainga at isa din itong nasal decongestant at nakakatulong din ito para maiwasan ang sakit na cancer. Ngayon, proceed naman tayo sa paggawa. So, gagamit lang tayo dito ng 12 piraso, malalaking butil na bawang. Pwede natin itong dikdikin. Pwede rin natin kudkurin. Lagay sa glass jar at haluan ng 1 litrong tubig. And then, pwede na natin itong ilagay sa refrigerator magdamag. Kinabukasan, pagkagising, pwede na natin itong inumin. At sa mga hindi kayang uminom ng garlic water, pwede rin natin itong haluan ng honey. Ang garlic water, ideal inumin bago kumain sa umaga at inumin naman sa gabi after kumain bago matulog. At paalala, ang purpose ng video na ito ay pang-information na lamang at hindi pamalit sa mga medical experts advice and treatment. Ugaliing magpa-check up. At para sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. Maraming salamat sa panunood and may God bless us all.